Emmanuel Bonggao, maraming salamat po. Ito po mga kababayan. Naku, panibagong problema na naman ito. May ads lang. Ito po mga kababayan. Sinampanan ng kaso ang 7 pribadong paaralan dahil sa ghost students o hindi dokumentadong benepisyaryo ng voucher program para sa senior high school. Sa budget hearing sa Kamara, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na halos 70 milyong piso ang sangkot sa peking benepisyaryo ng mga paaralan. Halos 70 milyong piso na natanggap nitong 7 private schools dahil sa ghost student. Kita ninyo mga kababayan, paano nangyari to na merong ghost student? Kita ninyo? So, bakit nasikmura at hinayaan ito ni Sarah na mangyari yung ganito na almost 70 million na pera ang nananakaw nitong mga 7 private school na sana itong mga ghost student na to ay scholar to na babayaran ng DepEd, doon sila papaaralin sa private school, 7 private school. Take note mga kababayan, ilang estudyante? 19,000. Na 19,000 ghost student na nagkakahalaga ng 70 million, almost 70 million, actually 64 million or basta kulang-kulang 70 million. Paano nangyari na hinahayaan lang ni Sarah na magkakaganyan? So ngayon po mga kababayan, gumalaw na po si Senator Sani Angara, ang bagong DepEd Secretary, na kinasuhan na po. So sabit si Sarah dito, maniwala kayo mga kababayan. Patuloy din ang investigasyon sa iba pang eskwelahang sangkot sa kaparehong modus. Naging masigasig po ang aming legal department kung saan nag-file na ho kami ng kaso laban sa 7 private schools Patay. na may ghost beneficiaries ho dito. So, Ang tanong dito mga kababayan, bakit naaprubahan ito kung walang pirma ni Sarah? Hindi naman siguro magre-release ang DepEd kung hindi napipirmahan ng sekretary ng DepEd. Madadawit siya dito. Hindi magre-release ng pera ang office ng Department of Education kung hindi pinirmahan ng Secretary of Education. So how comes na mag-release ka ng 70 million sa isang proyekto na scholarship dito sa voucher program ng 19,000 ghost student kung hindi ka pumirma? final na ho sa fiscal office yan. At may demand letters ho tayo dyan. So may criminal cases ho tayo with the total amount involved of 61.9 million. Nauna nang nabunyag sa pagdinig ng Senado na mahigit 19,000 ghost students na nakikinabang sa voucher program batay sa report ng Commission on Audit simula 2016 hanggang 2018. Kita ninyo? Grabe. 19,000 ghost student. Pinunduhan ng mahigit 69 or 70 million pesos. So bakit at paano na-release itong 69 or 70 million pesos kung hindi pinirmahan ng sekretary ng DepEd? Diba? Ikaw mga kababayan, halimbawa ako, isa ako sa president or CEO ng isang kumpanya. Bakit magre-release ka ng mga service cars kung hindi ka pipirma? Paano i-release yung pondo pambili ng service cars kung walang pirma ng CEO? Hindi naman po pwede na porkit may... Ang CEO kasi mga kababayan, hindi porkit ako negosyante, CEO na ako, hindi po. Matatawag ka pong CEO kung ikaw, nandyan, meron ka mga shareholders. Yan po ay halimbawa ako, si Kent. Ako ang nagmamay-ari ng Kent Garcia YouTube channel. Kung meron mang gustong magbigay sa akin at magnegosyo kami dito sa channel na to, ang tawag po sa kanila, stockholders or shareholders. So, kapag umabot po sila ng 5, 4, or 10, ang matatawag po nila sa akin, CEO.
Sila po ay mga shareholders. Yan po ang karapat-dapat na tawaging CEO. Pero yung mga nagbi-business po dyan ng mga social media influencer na sinabing CEO sila, hindi po sila CEO. Bakit? Sila lang po ang nagtitinda ng kanilang pampagandang make-up, mga cosmetics. Hindi po sila CEO. Ang tawag sa kanila, proprietor. Yeah? Yun po yun. Gusto ko lang pong i-clarify, mga kababayan. Magkaiba po ang CEO sa proprietor. Ang proprietor, ako lang mag-isa. Halimbawa, ako si Ken, kumikita ako milyon-milyon. Magla-live lang ako dito, tapos i-live ko, ito, ang ballpen na to, nagkakahalaga ng 1,000. Pakimine. Hindi po CEO ang tawag ko dyan. Proprietor lang po. Ang CEO kasi maraming nagbibigay sa akin, nag-share, nag-i-invest. Parang ABS-CBN. Yeah? Ganun po siya. Yung ABS-CBN, akala nyo si Lopez lang may-ari dyan? Hindi. Maraming mga shareholders dyan. Kaya siya natatawag na CEO. Ganun po yun katulad sa Jollibee. Marami din po mga stockholders dyan, shareholders. Kaya natatawag na, sinong CEO ng Jollibee? Ganyan yon, 'di ba? So yun po yun mga kababayan, panibagong problema, panibagong kaso. Na naman ba ang haharapin ni Vice President Sara? Mga kababayan, napanood nyo naman po siguro yung pinapanood ko sa inyo na mismong si Amy Marcos binulgar na si Sara Duterte po ay tad-tad sa kaso, walang lusutan kung sakaling mapatunayan. Ito po mga kababayan. Wait lang. Amy Marcos tad-tad ng kaso si Sara. Para makita ninyo mga kababayan, ito na po, i-search lang po natin. Wait lang mga kababayan. Kasi mahirap ito Ayan, Amy Marcos. To Sara. Para mapanood ninyo na hindi tayo fake news. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman Mami ninyo Belinda, sa hello po. COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Tama po, Commission. Mactan May Day. 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Kita ninyo, mga kababayan, si Amy na mismo nagsabi, patong-patong, tad-tad ng kaso. 'Di ba? Sabi ni Arthur Salibio, parang DDS ka kung mag-vlog. Magkaiba po ako sa DDS at magkaiba po ako sa mga DDS vloggers. Bakit? Yung mga DDS vloggers, puro kuda lang yun. Walang evidence. Hindi man ako gumamit dito ng mga PowerPoint or slideshow. Hindi man ako gumamit dito ng mga mamahalin or mga high-tech. At hindi din man ako nag-subscribe sa mga apps na para pag nag-live ka. Katulad sa StreamYards, Prism, OBS. Hindi man ako nagamit ng ganyan, pero at least sa simpleng pamamaraan, sa simpleng research, napapanood at napapatunayan. Hindi po ako katulad sa mga DDS na puro kwento lang. Yung isa doon na nagsabing, mga palangga, syutang ina mesh, yan si Lisa Butod, si Lisa Tanas, putang inang yan. Oo, kita nyo, eto, mga palangga, eto kita ninyo, ang laman nito, chocolate ito. Ito po ay chocolate, tinatanggal nila yung laman, pinalitan nila ng cannabis. Cannabis, chunky. Diba, Senator Robin? Kita ninyo?
Ganon ang mga DDS. O, kita nyo naman. Alam nyo naman mga kababayan, na ako bilang spokesperson, matagal na po, si Pangulong Duterte, ay may tiwala po sa akin. Di ba, Harry Roque? Isa pa yung banatbay. Kapag nasa tama, papalakpakan. Kapag nasa mali, babanatan. Kailan ba nagtama lahat ang banat niya? Di ba? Puro naman siya parte at kampi kay Sara Duterte at sa mga DDS. Ni minsan, hindi pinapalakpakan ni Banatbay, si BBM. Tignan nyo. Ni minsan ba, di ba, lagi pag nag-live si Banatbay, kapag tama, papalakpakan. Kapag mali, babanatan. Kailan ba siya pumapalakpak sa tamang nagawa ni Marcos? Wala. Yung pinapaban ng Pogo, hindi siya pumalakpak. Yung pinakulong si Alice Go, hindi siya pumalakpak. Di ba? Kasi mga sinungaling sila. Kita ninyo? Kapag sinabi nating DDS, 10 po ang definition yan. Bobo, tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, sinungaling, pangit, mahirap, patay gutom, at higit sa lahat, manyak. 10 sila. 10 ang definition ng DDS. Alam ko mga bobo sila, pero hindi sila bulag. Hindi din sila bungol. Sadyang nagtatanga-tangahan lang. Di ba? So yun lamang po mga kababayan. Hindi ko na po masyadong habaan yung ating reaction ngayon sa ating live dito sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-like, huwag niyo pong kalimutan mag-like. Di ba, Ma'am Rosario? Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. So maraming salamat po, mga kababayan. And see you next live. God bless. Thank you, mga kababayan. Pasensya na po kayo. Kung hindi ko po kayo maisa-isa dyan, marami-rami po kayo. Kung basahin ko po isa-isa ang pangalan ninyo, habutan po tayo ng siyam-siyam. So maraming salamat, and kita-kits na lang po tayo bukas, mga kababayan. Bye-bye. Thank you. Thank you. Good night.